Nahaharap sa 1 bilyong pisong class action civil suit sina Quezon City 5th District Congressman Patrick Michael Vargas, dating Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Inihain po yan ng isang grupo at ng mga residente ng 5th District dahil sa mga palpak umanong flood control project sa Navaliches. Saksi si Sandra Aguinaldo. Takbo laban sa trilyong itinakbo. Ang tema ngayon taon ng Oblation Run sa UP Diliman sa Quezon City. Bit-bit na mga kalahok ang mga placard na kumukondena sa korupsyon. Kaisa sa malawakang panawagan para may managot sa pagkurakot ng kaba ng bayan. Ang isyong ito, umabot na sa pagpupulong ng United Nations Convention Against Corruption o UNCAC sa Doha, Qatar. Binigyan diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang tulungan ng mga bansa sa asset recovery o pagbawi ng nakaw na yamang maaaring naitago sa ibang bansa. No country can address corruption alone. We welcome deeper cooperation in asset recovery, procurement transparency, information sharing, and countering cross-border and technology-enabled corruption. Tinawag niyang systemic corruption ang anomalya sa mga flood control project. We moved quickly, complaints were evaluated, evidence was assessed, and charges were filed. Several high-level officials now faces cases before the Sandigan Bayan, our anti-corruption court. These actions send a clear message. Accountability must reach those who believe that they are beyond the law. Sa ngayon, 2 batch ng kaso na ang naihain ng ombudsman sa korte kaugnay sa mga flood control projects. Una, ang kaso laban kay dating Congressman Zaldico, mga dating opisyal ng DPWH Mimaropa at SunWest, kaugnay sa 289 million peso flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Ikalawa, ang kaso kaugnay sa 96 million peso Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental, kung saan sangkot umano ang ilang opisyal ng DPWH Davao Occidental at St. Timothy Construction kabilang si Sara Diskaya. Ang mga kaso laban kina Diskaya nailipat na sa Lapu-Lapu RTC mula sa korte sa Davao. Alinsunod ito sa patakaran ng korte na ilipat sa pinakamalapit na anti-graft court ang mga kasong may kinalaman sa korupsyon sa mga infrastructure project. Sa Quezon City, naghain ng grupong United Peoples Against Corruption at mga residente ng District 5 ng 1 billion peso class action civil suit kaugnay sa anilay ghost at palpak na flood control projects sa Navaliches. Kinasuhan sina 5th District Congressman Patrick Michael Vargas, dating Congressman Zaldico, dating House Speaker Martin Romualdez at mga jando na kawani ng DPWH sa District 5 at mga kontraktor. Ang hinihingi nila sa kanilang civil case, danyos o bayad sa mga naperwisyo ng baha sa district. Ito ay isang civil case for damages. Di ba may mga nagsosoli ng pera? Ang tanong, nakakuha ba tao doon? It goes to the treasury. Yung sa mga tao, mababalik ba nila? Bawat isa sa kanila ay may karanasan kung saan na-damage sila. No? Nagkaroon sila ng mga aberya, for instance, yung mga hindi nakapasok sa trabaho, yung mga nasiraan na sasakyan, nasiraan ng bahay, nagkasakit yung kanilang mga anak. Ang kampo ni Romualdez, tiwalang magiging patas ang korte. Former Speaker Martin G. Romualdez voluntarily appeared before the Independent Commission on Infrastructure and submitted all relevant documents. The ICI report expressly states that there is no adverse finding against him. Ang kampo naman ni Ko, gusto munang makita ang reklamo bago magkomento. Sinisika pa naming makuha ang panig ng iba pang kinasuhan. Sa usapin naman ng restitution, 2 DPWH engineer na ang nagbalik ng pera, sina Henry Alcantara at Gerard Opolencia. Kinumpirma ng DPWH na nag-resign na rin si Opolencia na iniugnay sa umunay paghahanda ng listahan ng mga proyekto ng ilang senador at pangungulekta umano ng kickback para sa kanila. Hindi ibig sabihin nagsoli ka ng pera, hindi ka na mananagot. Kung ang investigasyon tutumbok sa kanya na mukha namang doon din papunta kasi nga na-mention siya ni former Yusek Bernardo, then kailangan pa rin niyang harapin mo.
Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.